Lumabas ka! Wala akong kailangan dito. Umalis ka! Malakas ang sigaw ng umalingangaw sa buong ikalawang palapag ng mansyon. Kalabog ng nabasag na basong sumunod, kasabay ng pagkalansing ng bakal na wheelchair. Ilang sandali pa ay nagmamadaling bumaba ng hagdan ng katulong, nanginginig at tila naiiyak pa sa takot. Mula sa ibaba, napailing na lamang si Doña Carmen. Sanay na siya sa ganitong eksena. Sa bawat pag-asa na baka sakaling magbagong anak, laging nauuwi sa pagkasira at pagsuko. Ma'am, kahit hindi ko na po makuha ang huli kong sahod, basta makaalis na po ako dito. Halos umiiyak na wika ng katulong ng marating ang sala. Talagang hindi ko na po kayang ugali ng anak niyo. Alis na po ako. Sandaling napatitig si Doña Carmen sa babae. Pagod na rin ang kanyang mga mata, pagod sa paulit-ulit na eksenang ito. Sige, mahinang tugon niya. Hindi na siya nakipagtalo. Isa na namang taong sumuko kay Gino. Agad siyang nagtungo sa silid ng anak. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanyang magulong kwarto, basag na baso, nakakalat na unan at si Gino na nakatalikod. Mahigpit ang hawak sa gulong ng wheelchair. Hanggang kailan ka magiging ganito? Malamig ngunit kontroladong tanong ni Doña Carmen. Hanggang bumalikan pa ako. Mariing sagot ni Gino. Hanggang hindi na ako nakaupo sa impyernong bakal na to. Hindi ka makakatayo kung hindi ka makikipagtulungan. Napangiti ng mapait si Gino. Wala nang makakatulong sa akin, ma. Kahit ilan pang therapist ang kunin mo. Pare-pareho lang sila. Saglit na natahimik ang ginang. Alam niyang hindi lang ang mga therapist ang sumusuko, pati ang anak niya. Matagal nang sumuko sa sarili. Simula noon, nagpahanap muli si Doña Carmen ng bagong personal na kasambahay at therapist para kay Gino. Mas maingat na siya ngayon. Hindi lang sapat ang may alam sa therapy. Kailangang matibay ang loob at hindi basta sumusuko. Makalipas ang isang linggo, sa kabilang dulo ng bayan, sa isang maliit na baryong napapaligiran ng palayan, nag-aayos ng lumang bestida si Tessa. Maingat niyang tinatahi ang laylayan nito habang nakaupo sa bangkito sa labas ng kanilang kubo. Tessa anak, sigurado ka ba? Tanong ng kanyang amang si Raul habang pinupunasan ng pawis sa noo. Malayo ang Maynila. Ibang buhay dun. Ngumiti ang dalaga. Tay, kailangan po nating subukan. Hindi na kasi sumasapat ang kinikita natin sa palayan. At sabi ni Aling Nena, naghahanap daw ng kasambahay sa isang malaking mansyon. Mataas ang sahod. Pero anak, kaya ko po. Mahina ngunit buong loob niyang sagot. Hindi ko hahayaang habang buhay na lang tayong ganito. Tahimik na tumango si Raul. Kilala niya ang anak kapag may desisyon ito, paninindigan. Sa harap ng napakalaking gate ng Lopez Mansion, halos mapalunok si Tessa. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong kalaking bahay. Kulay kremang pader, malalaking bintana at harding parang sa magazine lang niya nakikita. Huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa ay bumukas ang maliit na pinto sa gilid at lumabas ang matandang katiwala. Oh, anong kailangan mo? Tanong nito. Ako po si Tessa, yung mag-a-apply po bilang kasambahay. Magalang na sagot ni Tessa. Sinuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Simple ang ayos, kupas ang damit, ngunit malinis at maayos ang tindig. Sandali. Pinapasok siya sa loob at pinaupo sa sala. Hindi niya maiwasang mapatingin sa malalaking chandelier at mamahaling muebles. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa lugar na yon. Ilang minuto pa'y bumaba si Doña Carmen mula sa hagdan. Matikas ang tindig, pangmayaman ng suot na damit. Ikaw ang aplikante? Malamig na tanong nito. Opo ma'am, ako nga po pala si Tessa Salazar. Tessa? Ulit ni Doña Carmen, tila tinitimbang. May experience ka na ba? Opo ma'am, naging kasambahay po ako sa kapitbahay namin dati. Bahagyang napataas ang kilay ng ginang. Ang tanong, tumatagal ka ba sa trabaho? Opo ma'am, inaabot po ako ng taon sa trabaho, lalo na kapag mababait po yung amo ko sa bahay.
Saglit na natahimik si Doña Carmen. Naisip niyang ilang katulong o therapist na ang dumaan kay Gino, lahat may diploma, lahat may certificate, pero halos lahat ay sumukot hindi nagtagal. Alam mo ba kung anong trabaho dito? Seryosong tanong niya. Opo ma'am, kahit ano pong ipagagawa niyo. Para lang sa kaalaman mo, iha, hindi ito basta gawaing bahay. May aalagaan kang pasyente. Hindi nagbagong ekspresyon ni Tessa. Kayang-kaya ko po. Umismit si Doña Carmen. Sige, tingnan natin. Pailan ka na sa mga nagsabing kakayanin. Hindi mo pa alam kung gaano kahirap ang ugali ng anak ko. Sandaling ngumiti ang dalaga, mahinahon, walang pagmamataas. Sanay naman na po ako sa may hirap na bagay, ma'am. Hindi maiwasang mapatitig ni Doña Carmen sa kanya. May kakaibang tatag sa mga mata ng dalaga. Hindi ito nanginginig, hindi rin mukhang natatakot. 1 buwan, trial period. Sa wakas ay sabi ng ginang. Kapag sumuko ka, wala kang makukuhang rekomendasyon. Opo ma'am, maraming salamat po. Halika, sumunod ka sa akin at ipapakilala kita sa kanya. Tumango si Tessa. Pagdating nila doon, mabilis na nakaramdam ng kaba si Tessa. Hindi pa man sila kumakatok, narinig na agad nila ang boses ni Gino mula sa loob. Kung sino man yan, umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Pero hindi nagpasindak si Doña Carmen at binuksan pa rin ang pinto at pumasok sila sa loob. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang binatang nakaupo sa wheelchair. Matangos ang ilong, matalim ang tingin at halatang gwapo kung hindi lamang nababalot ng galit ang muka. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Umiling-iling si Gino. Hindi ba sinabi ko naman sa inyo? Huwag na kayong mag-aksaya ng oras na hanapan ako na mag-aalaga sa akin. Hindi pinansin ni Carmen ang anak. Umirap lang ito at saka humarap kay Tessa at mabilis na lumabas ng silid. Ikaw nang bahala sa kanya. Tumango naman si Tessa. Paglabas ni Carmen ay sila na lamang dalawa ang naiwan sa loob. Ilang sandaling katahimikan. Ako nga po pala si Tessa, mahinahong sabi niya. Ako pong bago niyong makakasama dito at mag-aalaga na rin po sa inyo. Tinitigan siya ni Gino mula ulo hanggang paa. At ano namang gusto mong gawin ko? Hindi ako interesado sa'yo. Umalis ka na. At gusto ko nang magpahinga. Sa likod nila, tahimik na nagmamasid si Doña Carmen. Hindi niya alam kung pag-asa na naman ba ito o panibagong pagkabigo. Ngunit sa sandaling yon, sa pagitan ng isang pilay na binatang puno ng galit at isang dalagang anak ng magsasaka na puno ng tapang, nagsimula ang isang kwentong walang nakakaalam kung saan hahantong. Makalipas ang 1 linggo, umagang-umaga pa lamang ngunit tila nilamon na ng uno sa 2nd palapag ng mansyon. Lumabas ka! Ilang beses ko mang sasabihin sa'yo na ayoko sa'yo rito. Sigaw ni Gino na muling umalingaw sa buong bahay. Kasunod nito ang malakas na pagbagsak ng tray. Kumalat sa sahig ang kanin at sabaw. Tumalsik ang sarsa sa dingding at tumagilid ang maliit na mesa sa gilid ng kama. Sa labas ng silid, nagkatinginan ang ilang kasambahay. Sanay na sila sa ganitong eksena. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba, hindi umaalis ang bagong dalaga. Sir, kumain muna po kayo. Mahinahong tinig ni Tessa ang sumunod. Hindi po makakatulong sa inyong fasting. Huwag mo ko utusan! Galit na sagot ni Gino. Hindi porket katulong ka dito. May karapatan ka na sa akin. Umalis ka! May sumunod na kalabog. Isang unan ang tumama sa pintuan. Mula sa baba, mariing ibinaba ni Doña Carmen ang tasa ng kape. Habang papalapit siya sa silid ng anak, tumambad sa kanya ang kalat sa pasilyo. Isang basag na plato, kutsara sa sahig at patak ng sabaw na tila bakas ng digmaan. Ngunit ang lalong napahinto sa kanya ay ang tanawing nasa loob ng silid. Nakatayo si Tessa, bahagyang nakayuko. Isa-isang pinupulot ang mga gamit na ibinato ni Gino. Basa ang laylayan ng kanyang uniforme. May mantsa ng sabaw ang dibdib nito at magulong buhok na tila hinablot o natalsikan ng kung ano. Maputla ang kanyang mukha ngunit hindi nanginginig ang mga kamay. Sa kabilang banda, si Gino nakaupo sa wheelchair. Mabigat ang paghinga at namumula sa galit. Ano
Ano ba kasing ginawa mo? Matalim na tanong ni Doña Carmen. Napatingin si Tessa at agad na yumuko. Ma'am, sinabi ko lang po kasi na kumain na siya eh. Sinabi ko nang umalis ka. Singit ni Gino. Ayoko sa kanya. Ngunit sa halip na kaawaan ng dalaga, mas lalo pang uminit ang ulo ni Doña Carmen. Ilang araw ka pa lang dito, pero ganito na ang nangyari? Bintang niya. Ano bang ginagawa mo sa anak ko? Lalo siyang nagwawala. Nagulat si Tessa. Ma'am, wala po akong… Wala! Putol ng ginang. Simula nang dumating ka, araw-araw siyang mas naging mainitin ang ulo. Hindi ba trabaho mo din? Ang pakalmahin siya sa tuwing nagkakaganyan siya? Napakagatlabi si Tessa. Hindi niya maipaliwanag na ang galit ni Gino'y hindi dahil sa kanya kundi dahil sa sakit, sa pagkabigo, sa pakiramdam na nakakulong siya sa sariling katawan. Ma'am, ginagawa ko naman pong trabaho ko. Marahan niyang sagot. Kung talagang ginagawa mong trabaho mo, hindi dapat ganyan. Saglit na natahimik ang silid at nanatiling nakayuko si Tessa. Nilapitan naman ni Carmen ang anak at kinumusta. Ayos ka lang ba? Sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala dito. Sinabi ko naman kasi sa inyo, hindi ko kailangan ng mga katulad niya. Tahimik na ipinagpatuloy ni Tessa ang pagpulot ng mga basag na piraso ng plato. Maingat ang kanyang mga galaw, tila ayaw nang magdulot pa ng panibagong ingay. Habang pinagmamasdan siya ni Gino, may bahagyang kirot na sumagi sa dibdib niya. Hindi niya inaasahang mananatili ito. Lahat ng nauna, sa unang sigaw pa lamang umaalis na. Samantala, bumaba si Doña Carmen sa sala. Ngunit hindi maalis sa isip ang itsura ni Tessa. Magulo, marumi, ngunit nananatiling kalmado. Ilang sandali pa'y bumaba rin ang dalaga matapos linisin ang silid at tulungan si Gino na makapagpalit ng damit kahit patinanggihan siya nito sa simula. Mabilis siyang nagtungo sa kusina at sumunod siya sa CR upang ayusin ang sarili. Nakatingin lahat ng mga kapwa niya kasambahay sa kanya pero hindi naaawa kundi pinagtatawanan pa. Ay nako, mabuti sa kanya no? Masyado kasing nagmamagaling. Yan ang napapala mo. Kasi baka gusto mo pa-impress kay Madam at Sir Gino. Hindi niya alam, walang pakialam sa kanya mga tao dito. Patuloy na pangungutya at pag-uusap ng dalawang katulong sa tabi niya. Pero siya, hindi niya ito pinapansin at binabaliwala na lang. Naroon siya upang gawin ang trabaho niya, hindi para magpadala sa mga sasabihin sa kanya na hindi maganda. Kinabukasan, maaga pa lamang ay abala na si Tessa sa kusina ng mansyon. Maingat niyang inayos ang tray, mainit na lugaw, pinakulo ang itlog, isang baso ng fresh juice at gamot na nakahanay sa maliit na lalagyan. Maaliwalas ang kanyang muka, tila ba walang nangyaring sigawan at kahapon lamang ay tinapunan siya ng pagkain. Mahina siyang kumakanta habang hinihiwa ang prutas. La 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 la. La 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 la. Walang bahid ng takot o pangamba ang kanyang ekspresyon. Para sa kanya, panibagong araw na naman ito, panibagong pagkakataon. Bumaba si Doña Carmen mula sa hagdan at agad napansin ang masiglang dalaga. Nakakunot ang noo niya habang pinagmamasdan ito. Napataas ang kilay ng ginang at dahan-dahang lumapit. Hindi napansin ni Tessa ang presensya niya hanggang sa maramdaman ang aninong tumabon sa likuran niya. Napatigil siya at mabilis na humarap. Ma'am, good morning po. Magalang niyang bate, bahagyang yumuyo ko. Tama ng sobrang madaming galaw. Malamig na sabi ni Doña Carmen. Gawin mo na ang trabaho mo. Baka kanina pa nagugutom ang anak ko. Opo ma'am. Mahinahon niyang tugon. Walang pagtutol, maingat niyang binuhat ang tray at tinungong hagdan paakyat sa silid ni Gino. Pagdating sa tapat ng pinto, kumatok siya ng marahan. Sir, good morning po. Papasok na po ako ha. May dala po ako para sa agahan niyo. Walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip. Mahimbing pang natutulog si Gino. Tahimik ang silid, bahagyang nakakunot ang noo ng binata kahit tulog. Tila may dinadalang bigat kahit sa panaginip. Ibinaba muna ni Tess ang tray sa maliit na mesa. Hindi niya ginising agad ang amo. Sa halip,
Inisa-isa niyang inayos sa mga gamit na nakakalat. Tinupi ang kumot na bahagyang nahulog. Inayos sa mga librong nasa gilid at pinulot ang isang panyo sa sahig. Nang biglang, Hindi! Hindi! Preno! Preno! Napatalon si Tessa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Gino na nanginginig sa higaan. Pawis ang noon nito, mahigpit ang pagkakahawak sa kumot. Sir? Mabilis siyang lumapit. Lumiko ka! Hindi! Sigaw nito habang pikit ang mga mata. Tila may hinahabol na alaala. Napagtanto ni Tessa na binabangungot ito. Marahil ang aksidente. Sir Gino, gising po. Marahan ngunit madiing tawag niya habang marahang niyuyugyog ang balikat nito. Nananaginip po kayo. Ngunit lalo lamang lumakas ang paghinga ng binata. Tulong! Ayoko! Ayoko! Wala nang pag-aalinlangan si Tessa. Bahagya niyang inalalayan ang mukha nito. Sir, gising po! Ilang segundo pang lumipas bago biglang bumangon si Gino. Hinahabol ang hininga nito. At bago pa man siya makapag-isip, mahigpit siyang niyakap ng binata. Nagulat si Tessa sa biglaang pagkilos, ngunit hindi siya umiwas. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Hindi galit, kundi takot. Tahimik lamang siya. Marahang tinapik ang likod nito. Ayos lang po. Tapos na po. Bulong niya. Ilang sandali pang lumipas bago tila tauhan si Gino. Narinig niya ang sarili niyang mabilis na paghinga at naramdaman niya ang mainit na yakap. At sa kanya napagtantong, hindi ang ina niya ang yakap niya. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo. Si Tessa. Agad siyang napaatras, tila napaso. Anong ginagawa mo rito? Galit ngunit may bahid ng hiya ang boses niya. Umalis ka! Hindi nagulat si Tessa. Dahan-dahan lamang siyang tumayo mula sa gilid ng kama. Nananaginip po kasi kayo, sir. Mahinahon niyang sabi. Binabangungot po kayo. Tahimik lang si Gino. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng dalaga. May napanaginipan po ata kayong masama. Dagdag ni Tessa. Umalis ka sa harapan ko. Malamig na sagot niya. Sandaling natahimik ang silid. Pagkaraan ng ilang minuto, habang nakaupo si Gino sa kamat, pinapakalma ang sarili. Abala naman si Tessa sa pag-aayos ng mga kurtina at pag-iimis. Palihim siyang pinagmamasdan ng binata. Pakalapit ng pagkain ko. Biglang sabi ni Gino, tinutukoy ang tray. Agad itong inilapit ni Tessa at inayos ang mesa sa harapan niya. Tahimik silang dalawa habang kumakain ng binata. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa dalaga na abala sa pagwawalis ng sahig. Simple lamang ang ayos nito. Walang kolorete, ngunit may kakaibang liwanag ang mukha. Ilang sandali pa, hindi inaasahan na pag-imik ni Gino. Salamat. Halos hindi marinig ang boses ni Gino. Malamig, mababa, tila pilit. Natigilan si Tessa. Dahan-dahan siyang napalingon. Sir? Kanina. Dagdag niya, hindi tumitingin. Sa pagising sa akin. Dahil binabangungot ako. Hindi agad nakapagsalita si Tessa. Sa loob ng isang linggo, puro sigaw at galit lamang ang natanggap niya mula rito. Ngayon, isang simpleng salita. Ngumiti siya. Walang anuman po, sagot niya. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ni Tessa sa mga mata ni Gino, kundi pagod at lungkot. Bumalik siya sa pag-aayos ng kama. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Gino, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi na kasing bigat ng dati. Hapon ng mga oras na yon nang magdesisyon si Gino na lumabas upang magpahangin. Matagal na rin siyang nakakulong sa loob ng silid. Sa 4 na sulok na paulit-ulit niyang sinisisi sa lahat ng nangyari sa buhay niya. Dalhin mo ako sa Ardin. Utos niya sa katulong na naka-assign sa kanya. Opo, sir. Dahan-dahang itinulak ng katulong ang wheelchair palabas ng mansyon. Paglabas nila, agad sumalubong ang malamig na hangin at amoy ng bagong dilig na lupa. Tumama sa mukha ni Gino ang sinag ng papalubog na araw. Saglit siyang napapikit.
Pagdilat niya, inikot niya ang kanyang mga mata na tila may hinahanap. At doon, sa may bandang mga halamang gumamela at santan, nakita niya si Tessa. Abala ito sa pagdidilig. Nakapulupot ang hose sa braso. Bahagyang nakayuko habang inaalagaan ang bawat halaman na parabang mga mahalagang bagay. Tahimik niyang pinagmasdan. Nagkunwari siyang walang pakialam. Ibinaling niyang tingin sa kabilang direksyon. Pero sa totoo lang, hinihintay niyang ito ang unang makapansin sa kanya. Ilang minutong lumipas, wala pa ring reaksyon si Tessa. Patuloy ito sa pagdidilig, paminsan-minsang sumasayaw ang tubig sa hangin habang tumatawa itong mag-isa sa kung anong iniisip. Medyo nakakaramdam na si Gino ng inis. Focus na focus. Bulong niya sa sarili. Hindi man lang marunong lumingon. Bahagya siyang umayos ng upo at saka kunwaring umubo. Walang epekto. Mas malakas. Napalingon ng katulong na nagtutulak sa kanya. Sir, masama po ba ang pakiramdam niyo? Kailangan niyo po ba ng may inom? No, I'm fine. Mataray niyang sagot. At saka muli siyang umubo. Mas dramatiko. Sa wakas, napalingon si Tessa. Nang makita siya, agad nitong pinatay ang gripo at iniwan ang hose sa gilid. Mabilis itong lumapit. May bahagyang pag-aalala sa muka. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Yeah, I'm fine. Mukha ba akong hindi okay? Sagot niya. Pilit ibinabalik ang supladong tono. Umiling si Tessa. Akala ko po kasi nasamid kayo. Hindi. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Gusto ko lang lumipat doon. Itinuro niya ang mas mahangin na bahagi ng hardin sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Agad na tinapik ni Tessa ang balikat ng katulong. Ako na pong bahala sa kanya. Salamat po. Saglit na nag-angat ng kilay si Gino, ngunit hindi na tumutol. Dahan-dahan siyang itinulak ni Tessa patungo sa ilalim ng puno. Mas presko roon. Tanaw ang papalubog na araw at maririnig ang mahihinang huni ng mga ibon. Pagkarating nila, tumahimik ang paligid. Saglit na walang nagsalita. Hanggang si Gino ang unang bumasag ng katahimikan. Alam mo, Panimula niya, nakatingin sa malayo. I used to hate afternoons like this. Napatingin si Tessa sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Dati kasi ganitong oras ako nagdadrive. Window down, music loud. I felt free. Pagpapatuloy niya, bahagyang ngumiti si Tessa. Mahilig po kayong mag-drive? Yeah. It was my escape. Kapag stress ako sa business, sa expectations, I just drive. No destination. Just the road. Tumahimik siya sandali. And then one night, Dagdag niya, mas bumaba ang boses. I drove too fast. Napahigpit ang hawak ni Tessa sa hawakan ng wheelchair. I thought I was in control. But life doesn't care if you think you're in control. Sabi niya. Hindi pa rin siya tinitingnan ni Tessa. Hinahayaan lamang niyang magsalita ito. It was raining. Madulas ang daan. I remember the headlights. Then a truck. Napapikit siya sandali. Pagkatapos nun, lahat na lang ay ingay. Mahina ang hangin. Tila nakikiramay. When I woke up, sinabi ng doktor na we'll do our best. Mapait siyang ngumiti. You know what that means, right? It means they're not sure. Sir, mahinang tawag ni Tessa. I couldn't move my legs. Tuloy niya. At first, akala ko pansamantala lang. Sa una lang. I told myself, this is just a phase. I'll walk again. But weeks turned into months. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa mga mata ni Tessa. Do you know what's worse than pain? Tanong niya. Umiling ang dalaga. Pity. Mariin ang sagot niya. I hate it when people look at me like I'm broken. Like I'm less. Hindi alam ni Tessa kung anong sasabihin. Every therapist who came here, Dagdag niya. they were too careful, too gentle. Parang anytime mababasag ako.
Saglit siyang tumawa, ngunit walang saya. And then you came. Po? Nagulat na tanong ni Tessa. You're not scared of me. Diretso niyang sabi. Napakurap ang dalaga. Kinakausap mo ko ng normal. Dagdag niya. Like I'm still me. Bahagyang ngumiti si Tessa. Kasi po, ganun naman talaga kayo, sir. Ganun ako? Tanong niya. Opo. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Hindi po kayo sira. Nasaktan lang. Tahimik lang si Gino. Ilang segundong lumipas bago siya muling nagsalita. Minsan nagigising ako at nagkukunwaring kaya ko na. But reality hits me. And I feel angry. Sa sarili ko. Sa lahat ng taong nasa paligid ko. Sabi nito. Normal lang po yun. Sagot ni Tessa. Hindi naman po agad nawawalang sakit. You make it sound easy. Bahagyang mahimig ng panunuksong tono niya. Hindi po madali. Pero hindi rin po imposible. Napatingin siya sa mga paa niya. What if I never walk again? What if this is it? Hindi agad sumagot si Tessa. Sa halip, lumapit siya at bahagyang yumuko upang magpantay ang kanilang mga mata. Kung hindi man po kayo makalakad, mahinahon niyang sabi, hindi ibig sabihin nun titigil ng buhay niyo. Tumitig siya rito. Pero sa tingin ko po, hindi pa tapos ang laban niyo. Dagdag niya. Bahagyang kumibot ang labi ni Gino. You really believe that? Tanong niya. Opo. Diretso niyang sagot. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya tinawanan o kinontrang sinabi nito. Sa halip, ibinaling niya ang tingin sa papalubog na araw. Siguro nga. Maybe I just needed someone to remind me. Bulong niya. Tahimik silang dalawa habang tuluyang lumulubog ang araw sa abot-tanaw. Hindi na yon ang galit na Gino ng mga nakaraang araw. At si Tessa, hindi niya inaasahang sa simpleng pagdidilig ng halaman ay magiging saksi siya sa pagbukas ng pusong matagal nang nakasara. At sa kahinaang yon, may unti-unting nabubuong lakas. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang buong mansyon. Sa ikalawang palapag, bahagyang bukas ang ilaw sa silid ni Gino. Nakatitig siya sa kisame habang nakahiga sa kama. Ngunit kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Hindi galit, hindi pagod, may bahagyang ngiti. Ilang sandali pa'y may marahang kumatok sa pinto. Gino! Boses ni Doña Carmen. Come in, ma. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang ginang, bitbit ang isang maliit na baso ng tubig. Napansin agad ni Doña Carmen ang kakaibang anyo ng anak. Anong meron? Tanong niya habang bahagyang nakakunot ang noo. Parang ang gaan ng aura mo tonight. Napailing si Gino. Tila nagdadalawang isip kung sasabihin. Nothing. Sagot niya sa una. Gino, I know you. May magandang nangyari ba today? Maraing sabi ng ina. Sandaling natahimik ang binata bago bahagyang ngumiti muli. Ma, she is okay pala. Panimula niya. Bahagyang natigilan si Doña Carmen. Okay? Ulit niya. Yeah. Tumango si Gino. She is different. Umupo ang ginang sa gilid ng kama. In what way? Tanong niya, pilit na kalmadong tono. She doesn't treat me like I'm fragile. Sagot niya. Hindi siya takot sa akin. And she doesn't pity me. I hate that look, ma. I know that. Tahimik lang si Doña Carmen at bumuntong hininga. But she doesn't look at me like that. Kanina we talked. I actually talked. And she listened. Walang judgment. Walang drama. Napatingin ang ginang sa anak at doon niya lalong napansin ang kakaibang kislap sa mga mata nito. She's kind. Mabait siya, ma. Sa halip na matuwa, bahagyang tumigas ang mukha ni Doña Carmen. Be careful, Gino. Malamig niyang sabi. Napakunot ang noo ng binata. What do you mean? Well, that's it. Yun na ba ang batayan mo ngayon kapag mabait ang isang tao? The way kung paano kanya kausapin or dahil magaan na agad ang loob mo sa kanya?
Ma? She's… Son, ang gusto ko lang sabihin is mag-iingat ka pa rin. Huwag kang basta-basta nagtitiwala. Hindi mo pa siya kilala ng lubusan. Sagot ng ina. Ma, she's just… Just what? Isang simpleng kasambahay? Anak ng magsasaka? You think she doesn't know kung sino ka? Napahigpit ang hawak ni Gino sa kumot. Anong ibig mong sabihin? Gino, Mas seryosong wika ni Doña Carmen. maraming taong marunong magpanggap. Nagbabait-baitan para makuha ang gusto. Ma, I think she's not like that. Agad niyang sagot. Paano mo nasabi? Ilang araw mo pa lang siyang kilala. Tanong ng ina. Tahimik lang si Gino. You're vulnerable right now. At kapag alam ng isang tao na vulnerable ka, madali kang lapitan. Napailing ang binata. You're overthinking. No, I'm just protecting you. Tumitig siya sa anak. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, pera, security, maybe even your attention, what if she leaves? Kaya mo bang masaktan ulit? Ma, Napabuntong hininga si Gino. hindi naman lahat ng tao may hidden agenda. You're judging her without even giving her a chance. Because I've seen enough. Malamig na tugon ni Doña Carmen. Alam mo bang may ilan nang lumapit sa'yo noon? Mga anak na kaibigan ko. Sweet, caring, understanding. Pero nung nangyaring aksidente mo, they slowly disappeared. Sumikip ang dibdib ni Gino sa alaala. They couldn't handle you. Diretso niyang sabi. So what makes you think this girl is any different, huh? Hindi agad nakasagot si Gino. Sa loob-loob niya, hindi niya rin alam kung bakit. Wala siyang ebidensya. Wala siyang matibay na dahilan. Pero ramdam niya. She stayed. Mahina niyang sagot sa wakas. After everything I did this week, she stayed. Bahagyang natahimik si Doña Carmen. Staying doesn't always mean sincerity. Sometimes, it means strategy. I'm just being realistic. Sagot ng ina. Ayokong umasa ka sa isang tao na baka iwan ka rin pagdating ng panahon. Napalingon siya sa binata. What if she doesn't? Tanong niya. What if she does? Balik ng ina. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi pa nakakapagsalita si Gino nang tumayo na si Doña Carmen. I'm just reminding you, son. Sabi niya habang inaayos ang kumot ng anak. Guard your heart. Hindi lahat ng mabait ay totoo. Ma, Good night, Gino. Mabilis niyang sabi, tila ayaw ng pahabain pa ang usapan. Lumapit siya at marahang hinalikan ang noo ng anak. Sleep well. At bago pa man makasagot si Gino, nagmandali na siyang lumabas ng silid. Naiwan ang binata sa katahimikan. Napatingin siya sa pintong isinara ng ina. strategy? Nagbabait-baitan? Sumagi sa isip niya ang itsura ni Tessa kaninang hapon, ang paraan ng pakikinig nito, ang mahinahong mga sagot, ang hindi pag-atras kahit sa mga masasakit niyang salita. Hindi yun mukhang pagpapanggap. Huminga siya ng malalim. What if she's just genuine? Mahinang tanong niya sa sarili. Sa kabilang banda ng pinto, nakatayo sandali si Doña Carmen bago tuluyang bumaba ng hagdan. Hindi niya maamin ngunit may kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi dahil galit siya kay Tessa, kundi dahil nakikita niyang unti-unting bumabalik ang sigla sa mga mata ng anak. At natatakot siyang baka ang siglang yon ay may kapalit. Sa loob ng silid, pinatay ni Gino ang ilaw. Ngunit bago siya tuluyang pumikit, isang imahe ang malinaw sa isip niya. Ang simpleng ngiti ng dalagang hindi natitinag. At sa gitna ng babala ng kanyang ina, mas lalong tumimo sa puso niya ang tanong, paano kung mali si Mama? At paano kung, sa wakas, may taong hindi siya iiwan? Lumipas pa mga araw, unti-unting nagbagong ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na puro sigaw ang maririnig sa silid ni Gino. Paminsan-minsan, may mahihinang tawanan na, may mga usapang tila magkaibigan. Habang ang iba pang katulong ay nagbubulungan sa kusina. Ang bilis namang makalapit kay sir. Bulong ng isa. Alam mo na. Sagot pa ng isa pa.
maganda, mabait. Pero malay mo, may balak. Naririnig yon ni Tessa. Hindi man direkta pero sapat para marinig ng tenga niya. Ngunit hindi niya yon para sagutin o patulan. Patuloy lamang siya sa ginagawa at sa trabahong naka-assign sa kanya. Sa hardin, sa ilalim ng punong mangga kung saan madalas silang magpahinga, naroon silang dalawa. Okay, one step at a time. Mahinang sabi ni Tessa habang nakaalalay sa braso ni Gino. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang balikat. Bahagyang nanginginig ang mga tuhod ng binata, ngunit pilit niyang itinataas ang paa. I can do this. Bulong niya sa sarili. Opo, kaya niyo po yan, sir. Nandito lang po ako. Sagot ni Tessa, may ngiti. Bahagyang nakaapak si Gino ng mas maayos kaysa dati. Ramdam niya ang lupa sa talampakan, hindi lamang bilang bigat, kundi bilang koneksyon. Ngunit sa ika-4 na hakbang, biglang natisod ang paa niya sa maliit na bato. Tessa! Napahinto ang mundo. Nawala ang balanse ni Gino at tuluyan siyang natumba pasulong. Ngunit mabilis ang kilos ni Tessa. Nasalo niya ang katawan nito, ngunit dahil sa bigat at bilis ng pangyayari, pareho silang bumagsak sa damuhan. At doon, hindi sinasadya, nagkadikit ang kanilang mga labi. Sandali lamang yon, ngunit tila nag-slow motion ang paligid. Naririnig ni Tessa ang sariling tibok ng puso. Ramdam ni Gino ang init ng hininga nito. Walang gumalaw, hanggang sa tila natauhan sila pareho. Mabilis silang naghiwalay. Sorry. Sabay nilang nasabi. Namula ang pisngi ni Tessa. Si Gino naman ay napatingin sa kabilang direksyon, pilit tinatagong pagkalito. Hindi ko sinasadya. Panimula niya. Wala po kayong kasalanan. Sorry din po. Mabilis sa sagot ni Tessa. Nadulas lang po kayo. Ngunit bago pa tuluyang mabasag ang katahimikan, biglang tumunog ang doorbell mula sa gate. Pareho silang napalingon. May inaasahan po ba kayong bisita ngayon? Tanong ni Tessa. Nagkibit balikat si Gino. Tinulungan muna ni Tessa si Gino na makaupo muli sa wheelchair bago siya nagmadaling tumungo sa gate. Pagbukas niya, nanlaki ang mga mata niya. Tay! Nakatayo roon si Raul, suot ang simpleng polo at may bitbit na supot. Ngumiti ito nang makitang anak. Tessa, anak. Agad siyang lumapit at niyakap ang ama. Ano pong ginagawa niyo dito? Masayang tanong niya. Naisip ko lang dalawin ka. Tagal mo kasi umuwi eh. Baka ka ako, nakakalimutan mo na kami. Tatay talaga. Ano ho ba yung dala niyo? Tanong niya habang tinuturong hawak ni Raul. Eto. Tinaas niya ang supot. Paborito mo to, anak. Ginataang bilo-bilo. Napangiti si Tessa. Naku tay, maraming salamat po. Pinapasok niya ang ama at dinala ito sa hardin kung saan naroon si Gino. Sir, magalang niyang sabi. Ito po ang tatay ko, si Raul. Agad na itinuwid ni Gino ang sarili. Good afternoon po. Magalang na bati ni Raul. Good afternoon. Please call me Gino. Nagkatinginan si Tessa at ang ama niya. Tila nagulat sa pagiging magaan ng tono ng binata. Umupo si Raul sa bangkong malapit sa kanila habang inilalabas ang pagkain. Pasensya na kung simple lang. Probinsya style. Sabi nito. Ngumiti si Gino. I actually miss simple food. Nagkwentuhan sila. Si Raul ang nagkukwento tungkol sa bukid, sa palayan, sa hirap ngunit may saya. Nakikinig si Gino. Paminsan-minsan ay nagtatanong. So you've been farming your whole life? Tanong niya. Opo. Sagot ni Raul. Hindi man malaking kita pero marangal. Tahimik na tumango si Gino. Alam mo iho, minsan pagpapasensyahan niyo na ho yung anak ko. Matigas ho kasi ang ulo niyan talaga eh. Kapag may sinimulan, hindi basta sumusuko. Napatingin si Gino kay Tessa. I can tell. Sagot niya, bahagyang may ngiti. Masaya si Tessa habang pinagmamasdan ng dalawa. Ngayon lang niya nakita si Gino na ganoon magaan. Bukas, walang bakas ng galit. Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin.
Mula sa labas ng mansyon, dahan-dahang lumapit si Doña Carmen. Nakita niya ang eksena, ang anak niyang nakangiti, ang dalagang tila komportable sa presensya nito at ang lalaking hindi niya kilala na nakaupo sa hardin nila. Anong nangyayari dito? Malamig niyang tanong. Agad na tumayo si Tessa. Ma'am, tatay ko po, dumalaw lang po. Sinuri ni Doña Carmen si Raul mula ulo hanggang paa. Good afternoon po. Magalang na bati ni Raul. Hindi agad sumagot ang ginang. Hindi pwedeng magtagal ang hindi kilalang bisita dito. This is a private residence. Natahimik ang paligid. Ma, I invited him. Ngunit tila hindi yon narinig ng ginang. Next time, inform the household first. Pagkatapos magsalita, hindi na siya naghintay ng sagot. Umikot siya at umakyat ng hagdan. Matigas ang anyo. Naiwan ng 3 sa hardin. Ramdam ang bigat ng sandali. Pasensya na po, tay. Mahinang sabi ni Tessa sa ama. Umiling si Raul. Ayos lang anak, naintindihan ko. Tahimik lang si Gino, ngunit halata ang inis sa kanyang mga mata. I'm sorry about that. Hindi po kasi siya sanay. Sabi niya kay Raul. Ngumiti si Raul ng bahagya. Habang nagtatagal ang hapon, nanatili ang ngiti ni Raul para sa anak. Ngunit sa loob ng mansyon, may pusong lalong nagiging mapagbantay. At sa hardin, sa pagitan ng simpleng ama at mayamang binata, mas lalong tumitibay ang ugnayang hindi pa man lubos na nauunawaan ng lahat. Hindi lamang paghilom ng mga paang nagsisimula, kundi paglalapit ng dalawang mundong magkaiba. Pagsapit ng gabi, tahimik sa loob ng silid ni Gino habang nililigpit ni Tess ang pinagkainan nito. Ramdam ang tila lamig at agwat sa kanila. Hindi tulad ng mga nakaraang gabi na may konting kwentuhan o asaran. Ngayon ay may kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Habang maingat na inaayos ang tray, napansin ni Tessa ang refleksyon ni Gino sa salamin ng cabinet. Nakatingin ito sa malayo, tila malalim ang iniisip. Sir? Marahan niyang tawag. Hindi agad sumagot si Gino. Lumapit siya ng bahagya. May problema po ba? Bahagyang napakurap ang binata. Saka tumangot ngumiti isang pilit ng ngiti. I'm fine. Don't worry. Hindi kumbinsido si Tessa. Sigurado po ba kayo? Parang malungkot po kasi kayo. Umiling si Gino. It's nothing. Ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng dalaga. Lumapit pa ito ng konti, hawak ang tray. Pwede niyo pong sabihin sa akin, baka po gumaan ang pakiramdam niyo. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong, siya binalikan ni Gino. You're the one who looks tired. Kanina pa kita napapansin. You've been quiet. Bahagyang natigilan si Tessa. Naku, wag niyo akong intindihin. Mabilis niyang sagot sabay ngiti. Dala lang ho siguro ng pagod. Hindi na niya hinayaan pang magtanong muli si Gino. Agad niyang kinuha ang tray at inilabas sa maliit na mesa sa labas ng silid. Pagbalik niya, may hawak na siyang maliit na bote ng langis. Massage time na po. Magaan niyang sabit pilit ibinabalik ang dating sigla. Tahimik na tumango si Gino. Umupo si Tessa sa maliit na bangko sa paanan ng kama. Marahan niyang inilagay ang paa ni Gino sa kanyang kandungan at naglagay ng sapat na langis sa palad. Ramdam agad ni Gino ang init ng mga kamay nito. Dahan-dahan, maingat, hindi minamadali. Hinagod ni Tess ang talampakan niya. Paikot-ikot na galaw, tila ba bawat haplos ay may kasamang pag-aalaga. Napapikit si Gino. Ang lambot ng kamay mo. Hindi niya napigilang sabihin. Halos pabulong. Bahagyang ngumiti si Tessa ngunit hindi nagsalita. Mas lalo pang naging marahan ang pagmasahe nito. Hinaplos ang sakong, pinisil ang bawat daliri at dahan-dahang inunat ang mga kalamnan. Ramdam ni Gino ang kakaibang ginhawa, hindi lamang pisikal. Parang sa bawat hagod, may nababawasan sa bigat na matagal na niyang dinadala. You're really good at this. It actually feels better. Sabi niya. Mahinang sagot ni Tessa. Yeah, less pain, less pressure.
Ngunit kahit ganoon, hindi maalis sa isip ni Gino ang kakaibang katahimikan ni Tessa. Karaniwan, may kwento ito habang nagmamasahe, mga alaala sa bukid, mga simpleng biro o mga pangarap. Ngayon, wala. You sure you're okay? Tanong niya muli, mas maingat ang tono. Saglit na natigil ang kamay ni Tessa bago muling gumalaw. Opo sir, sagot niya. Pero ramdam ni Gino ang bigat. Naalala niyang nangyari kanina ang malamig na pagtanggap ng ina niya kay Raul. Marahil yon. About ba to sa nangyari kanina? Agad siyang pinutol ni Tessa. Nako, hindi po sir. Ayos lang po. Sabi niya, pilit na magaan ang boses. Sanay na po ako. Sanay? Ulit niya. Hindi naman po lahat ng tao agad tatanggapin kung saan ka nang galing. Dagdag niya habang hinahagod ang binti nito. Okay lang po yun sa akin. Sa amin. Sanay na po kami ng tatay ko. Napabuntong hininga si Gino. I'm sorry about that. Ngumiti si Tessa ng bahagya. Hindi naman po ako nasaktan. Ngunit kahit ganoon, may bahagyang panginginig sa dulo ng kanyang tinig. Hindi na siya pinilit ni Gino. Pinili niyang hayaan muna. Patuloy ang pagmamasahe. Dahan-dahang iniunat ni Tessa ang paa niya at pinisilang bahagi malapit sa tuhod. Napasingap si Gino ng bahagya. Ay, masakit po ba? Tanong ni Tessa agad. No. Mabilis niyang sagot. It's fine. I can handle it. Ilang minuto pa ang lumipas ng katahimikan. Ngunit sa loob ng katahimikang yon, ramdam ni Gino ang kakaibang koneksyon. At sa wakas, nagsalita siya. Alam mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo, malalagpasan mo rin yan. Sabi niya habang nakapikit. Natigilan ang kamay ni Tessa. Napatingin siya sa mukha ni Gino. Ha? Mahinang tanong niya. Whatever it is, you're strong. I've seen it. Dagdag niya. Saglit na hindi nakapagsalita si Tessa. You didn't give up on me. So I know you won't give up on yourself. Unti-unting nabasa ang mata ng dalaga. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa simpleng pagkilala. Sa wakas, may nakapansin sa kanya. May nakaramdam. Salamat po. Mahina niyang sagot. Dahan-dahan niyang tinapos ang pagmasahe. Habang pinupunasan ang natitirang langis sa paa ni Gino, mas magaan na ang kanyang galaw. At si Gino nakapikit pa rin, ngunit may bahagyang ngiti sa labi. Sa loob ng tahimik na silid, hindi man nila sabihin ng direkta, pareho silang may natutunan. Na minsan, hindi mo kailangang pilitin ng isang tao na magsalita. Minsan, sapat na ang presensya. At sa simpleng pangungusap, may pusong muling gumaan. Hindi lamang paa ang unti-unting gumagaling, kundi pati ang mga sugat na hindi nakikita. Makalipas ang isang buwan, parang himala ang lahat. Ang batang dati nakaupo lamang sa wheelchair, nakatingin sa malayo habang iniisip kung kailan siya muling makakatayo. Ngayon marahang bumangon mula sa kama at sinubukang tumayo ng walang alalay. Sa unay may bahagyang pangamba pa sa kanyang dibdib. Ngunit nang maramdaman niyang matatag ang kanyang mga paa, kusang sumira ang ngiti sa kanyang labi. Sa ibaba ng bahay, abala si Tessa sa pag-aayos ng bulaklak sa sala. Tahimik lamang ang paligid nang bigla niyang marinig ang mabilis na yabag mula sa taas. Sir Gino? Halos mapasigaw siya nang makita itong pababa ng hagdan. Hawak ang railings ngunit hindi na nangangailangan ng tulong. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Look at me! Masayang sigaw ni Gino habang pababa. I can walk! I can really walk! Pagdating sa huling baitang ay halos tumalon-talon pa ito. Parang batang unang beses nakatikim ng kalayaan. Ang mga katulong na naroon ay napahinto sa kanilang ginagawa. Napanganga ang ilan, may napaluha pa sa tuwa. At mula sa kabilang bahagi ng sala, lumabas si Carmen. Natigilan siya sa kanyang nakita. Ang anak niyang halos buwan ding hindi makalakad ng maayos ay ngayon ay nakatayo. Tumatalon, umiikot pa nga sa sala na parang walang iniindang sakit. Chino! Bulong niya, tila hindi makapaniwala. Sa sobrang saya, agad na kumaripas ng takbo si Gino, handang yumakap.
Sandaling kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Carmen. Buong akala niya ay sa kanya dederecho ang anak. Ngunit sa isang iglap, lumampas si Gino sa kanyang ina at tuluyang niyakap si Tessa. Thank you. Thank you so much. Halos maiyak na wika niya habang mahigpit na nakayakap sa dalaga. You did this. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakalakad ulit. Napatigil si Tessa. Bahagya siyang napangiti. Pero kita sa kanyang muka ang pagkagulat. Nako, kayo ho yun, sir. Pero mas lalo pang humigpit ang yakap ni Gino. I wouldn't have done it without you. Sa likod nila, nananatiling nakatayo si Carmen. Unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Napaismid siya, saka pinilit ang isang ngiti. Of course! Very good, Gino. I'm proud of you. Aniya niya habang pumapalakpak, humahakbang siya palapit. Anak, maganda ka. Pupunta tayo sa doktor ngayon. Kailangan pa rin ma-check kung fully recovered ka na. Agad namang tumango si Gino. Puno pa rin ng sigla. Sure, ma. Pero sasama si Tessa, diba? Napatigil ang lahat. Si Tessa ay bahagyang napatingin kay Carmen. Tila naghihintay ng sagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mabilis nang tumugon si Carmen. Hindi na kailangan. Tayo lang dalawa. Dagdag niya, malamig ang tono. Napakunot ang noo ni Gino. Pero ma, wag na. May trabaho pa si Tessa dito sa bahay. Mahigpit ngunit may ngiting pilit ang kanyang muka. Right, Tessa? Bahagyang yumuko si Tessa. Opo, ma'am. Saglit na napatingin si Gino sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may bumigat sa kanyang dibdib. Ilang segundo pa siyang nakatitig kay Tessa. Napilit namang ngumiti pabalik. Okay. Mahinang tugon niya. Mabilis siyang hinila ni Carmen papunta sa hagdan. Habang umaakyat si Gino upang magbihis, hindi niya maiwasang lumingon muli. Nakita niyang bumalik na si Tessa sa pag-aayos ng mga gamit sa sala. Tahimik, tila walang nangyari. Ngunit sa likod ng kanyang maamong muka, ramdam ni Gino na may kung anong nagbago. Gabi na nang makauwi ang mag-ina. Tahimik ang buong bahay. Si Carmen ay agad dumiretso sa kanyang silid. Halatang pagod sa maghapon. Bago tuluyang pumasok ay nilingon niya si Gino. Anak, magpahinga ka na rin. Yun ang bili ng doktor. Hindi porke nakakalakad ka na totally recovered ka na, ha? Need pa din ng pahinga? Yes, ma'am. Sagot niya. Ngunit hindi siya agad humiga. Hinintay muna niyang magsara ang pinto ng silid ng kanyang ina. Ilang segundo siyang nakatayo sa gitna ng kwarto. Tila may pinag-iisipan. Ramdam niya ang kabog ng dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kung anong nais niyang gawin. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Tahimik siyang gumalaw, bawat hakbang niya ay may pag-iingat. Tinungo niya ang kusina, kung saan naroon ang maliit na silid ni Tessa sa bandang likod. Huminto siya sa tapat ng pinto. Marahan siyang kumatok, pero walang sumasagot. Muli siyang kumatok, mas mahina pa. Tessa? Mahina niyang tawag. Wala pa ring tugon. Sa pangatlong katok ay tila nawala na siya ng pag-asa. Napabuntong hininga siya at akmang tatalikod na sana. Nang biglang bumukas ang pinto. Napatigil siya. Sa harap niya ay si Tessa. Halatang pinilit lang gumising. Bahagyang magulo ang buhok. Nakasuot ng manipes at simpleng pantulog na wala man lang suot na bra sa panloob. Suot ang maiksing short at maluwag ang pang-itaas. Halatang hindi niya inaasahang may bisita sa ganitong oras. Humikab pa ito, papikit ang mata. Sino yan? Humihikab na tanong niya. Ngunit nang tuluyang magising ang diwa niya at makita kung paano siya tinitigan ni Gino, natigilan siya. Sir Gino? Gulat na tanong niya. Agad siyang napayakap sa sarili, bahagyang nagtakip. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, medyo naiilang. Samantala, si Gino ay halos mautal. Ako? Sorry. Hindi ko sinasadya. I just wanted to talk to you. Namula ang kanyang muka. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila hindi siya makatingin ng diretso sa mata nito. Ngayon? Gabi na.
Mahinang sabi ni Tessa. Please, kahit sandali lang. Ilang segundo silang nagkatitigan. Sa huli, bumuntong hininga si Tessa at tumango. Sandali lang po kasi bawal po sa inyong magpuyat. Ilang minutong lumipas at lumabas siyang nakasuot na ng cardigan sa ibabaw ng kanyang pantulog. Mas maayos na rin ang kanyang buhok. Hindi na sila nagsalita pa. Sabay silang naglakad papunta sa hardin. Tahimik ang gabi. Maliwanag ang buwan at ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa kanilang balat. Ang ilaw sa hardin ay sapat lamang upang makita ang isa't isa. Umupo sila sa kahoy na bangko malapit sa mga halaman. Sandaling natahimik si Gino. Gusto lang kitang kumustahin. Para kasing hindi ka okay. Nakunwari si Tessa na hindi naiintindihan. Ha? Naku, wala po Okay lang po ako. Don't lie to me. Marahan ngunit seryosong sabi niya. Kilala na kita. Napayuko si Tessa. Hindi naman po sa malungkot. Siguro, iniisip ko lang po na baka hindi na ako kailangan dito. Napakunot ang noo ni Gino. What? Anong hindi kailangan? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakalakad ulit. Yun na nga po, sir. Mahinang tawa niya. Nakakalakad ka na. Mission accomplished na. Kumbaga. Stop saying that. Hindi ka lang naman nandito para dun. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Tessa. Mahinang tawag ni Gino. Masaya ako kapag kasama kita. Napahinto siya sa paghinga. Sir Gino. I don't know what this is. Pero simula nung dumating ka, everything changed. Hindi lang yung mapa ako, pati ako. Hindi makapagsalita si Tessa. Dahan-dahan siyang tumayo. Sir Gino, baka po nadadala ka lang sa emosyon mo. Kakagaling mo lang po sa... Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin. Bahagyang naapakan ni Tessa ang isang maliit na bato sa damuhan. Nawalan siya ng balanse. Mabilis na tumayo si Gino at hinawakan siya sa braso upang hindi tuluyang matumba. Sa isang iglap, nagkalapit sila ng husto. Napakalapit. Nakahawak siya sa bewang nito upang alalayan. Samantalang si Tessa ay napakapit sa kanyang balikat. Parang muling nag-slow motion ang paligid. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Hanggang sa dahan-dahang nilapit ni Gino ang kanyang mga labi sa labi ni Tessa. Napapikit si Tessa at gumanti rin sa init ng halik ni Gino sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, agad silang napahiwalay at ngumiti ng sabay sa isa't isa. Sir Gino? I'm sorry. Mabilis niyang sabi, bahagyang hinihingal. Hindi ko sinasadya. Natahimik sila muli pareho. Saka muling nagsalita si Tessa. Sir, para po sa ng halik na yon. Tessa, okay lang ba kung sabihin kong... Ngunit bago pa man ituloy ang sasabihin, bahagyang umatras si Tessa. Dapat na po siguro tayong pumasok, sir. Mahinang sabi niya. Nagulat si Gino at natahimik na lang, hindi na tinuloy ang gustong sabihin. Tumango na lang siya at ngumiti ng pilit. Magkasabay silang naglakad pabalik sa bahay, ngunit may pagitan na sa kanilang dalawa, hindi dahil sa layo, kundi dahil sa bigat ng nangyari. Sa pagpasok sa loob, saglit silang nagkatinginan. Pero si Tessa, nanatiling malamig na habang si Gino, umaasang masasabi niya yon at mapapagtapat niya kay Tessa ng maayos ang totoong nararamdaman niya. Kinabukasan, magaan ang pakiramdam ni Gino nang magmulat siya ng mata. May kung anong kilig at pananabik sa dibdib niya. Ang alaala ng gabi sa hardin, ng malamig na hangin at ng sandaling hindi niya malilimutan. Ngunit paglingon niya sa maliit na mesa sa gilid ng kanyang kama, natigilan siya. Isang hindi pamilyar na muka ang naroon, may dalang tray ng almusal. Good morning po, Sir Gino. Magalang nabati ng babae. Ako po si Lisa. Ako na pong bagong mag-aasikaso sa inyo. Nagulat si Gino. Naasan si Tessa? Agad niyang tanong. Pasensya na po, sir.
Hindi ko po kilalang sinasabi niyo. Kaninang maaga lang po ako tinawagan ng mama niyo para papasukin ngayon. Walang paalam, walang paliwanag. Biglang kumulo ang dugo ni Gino. Sa isang iglap, itinulak niya ang tray. Bumagsak ang baso ng juice at kumalat ang pagkain sa sahig. I don't want this! Sigaw niya. Nagulat ang bagong kasambahay at mabilis na lumabas ng silid. Sa ibaba, naroon si Carmen sa hapagkainan. Mahinahong humihigop ng kape. Parang wala siyang naririnig. Ilang segundo pa ay maririnig ang mabibigat na yabag sa hagdan. Lumabas si Gino. Galit na galit, ang mga matay nag-aapoy. Anong ginawa mo? Sigaw niya paglapit sa mesa. Dahan-dahang ibinaba ni Carmen ang tasa ng kape. Hindi ka man lang ba mag-good morning sa mama mo? Yan bang tamang asal, Gino? Don't play that game with me. Halos manginig ang boses niya. Nasaan si Tessa? Oh, I knew it. Kaya ka nagkakaganyan. Well, wag mo nang hanapin ang wala dito. Umalis na siya. Umalis? O pinaalis mo? Sandaling nagkatitigan ang mag-ina. Pinag-resign ko. Derechahang sagot ni Carmen. You had no right. Oh, I had every right. Bahay ko to. At anak lang kita. Hindi mo pwedeng basta alisin ang tao ng ganun-ganun lang. Maaari kong gawin yon kung yon ang makakabuti sa'yo. Makakabuti. Natawa siya ng mapait. She helped me. She cared for me. And for what, ha? Akala mo ba hindi ko napapansin? Akala mo wala akong alam? Na wala akong napapansin sa'yo? Kung paano kang ngumiti kapag siya ang kasama mo? Nanlaki ang mga mata ni Gino. Alam ko lahat. Alam kong nangyari kagabi sa hardin. Sa kahit saang parte ng bahay na to. Hindi ako bulag. Hindi ako tanga, Gino. Napaatras si Gino. I was protecting you. Protecting me? From what? From loving someone? From making a mistake. Sigaw ni Carmen. Wake up, Gino. She was paid to take care of you. And she did more than that. She stayed. She believed in me when you were too busy worrying about what people would say. Parang nasampal si Carmen sa sinabi. Excuse me? You were never there, Mom. Physically, yes. But emotionally, wala ka. Dahil lahat na lang inaasa mo sa kanila. Kahit na ikaw lang yung kailangan ko at hindi sila. At ngayon magtataka ka kung bakit na-inlove ako sa isang hamak na katulong lang. Well, ask yourself. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. At alam mo ba kung bakit ako masaya kapag siya ang kasama ko? Because she sees me. Not as your son. Not as some heir. Just me. Napahigpit ang panga ni Carmen. Hindi pagmamahal ang nararamdaman mo, Gino. Infatuation lang yan. Gratitude. She made you feel needed. Malamig niyang sabi. Stop deciding what I feel, Mom. Alam kong namamagitan sa inyo. At hindi ko hayaang magpatuloy yon. Not under my roof. Too late. Bulong ni Gino. Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Saglit na nag-atubili si Gino. Ngunit tumingala siya, diretso sa mata ng ina. I love her. Hindi mo na siya makikita ulit. I made sure of that. Umalis si Gino at muling bumalik ng kanyang silid. Naiwan si Carmen sa gitna ng sala na puno ng tanong sa isip. Dahil alam niyang tamang isang bagay. Hindi na niya hawak ang anak niya tulad ng dati. Nang araw ding yon, hindi na nagdalawang isip si Gino. Pagkababa niya ng hagdan, hawak ang susi ng kotse. Agad siyang hinarang ni Carmen sa pintuan. Saan ka pupunta? Nanginginig ang boses nito. Alam mo naman na kung saan. Malamig niyang sagot. Gino, please! Lumapit si Carmen at hinawakan ang braso niya. Huwag mong ituloy ito. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Mas alam ko kaysa sa iniisip mo. Umiyak si Carmen. Hindi na itong matikas at kontroladong babaeng kilala ng lahat. Isa na lamang itong inang takot mawala ng anak. Ayoko nang maulit na naman ang nangyari sa'yo noon, anak.
nang dahil lang sa isang babae. No, not again. So, please stay. Pagmamakaawa ni Carmen, nilingon siya ni Gino. Puno ng sakit ang mga mata. Hindi na sana aabot ng ganito. Kung hinayaan niyo lang sana siya na manatili dito. Mariin niyang sabi. Napaatras si Carmen. Parang tumigil ang mundo niya sa loob ng ilang segundo. Hindi na niya mapigilan ng anak at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Gino ang desisyong hindi na niya kayang baliin. Unti-unti niyang ibinaba ang kamay na nakahawak sa braso nito. Hindi na siya nagsalita pa. Lumabas siya ng bahay at iniwan ang inang nakatayo sa pintuan, luhaan at walang magawa. Samantala, sa kabilang bayan, si Tessa ay nakaupo sa lumang bangko sa kanilang maliit na bahay. Nakayuko, umiiyak sa balikat ng kanyang ama. Hindi ko po sinasadya. Hikbi niya. Hindi ko akalain na mapapamahal ako sa kanya. Tahimik si Raul habang marahang hinahaplos ang buhok ng anak. Anak, alam kong hindi mo ginusto to. Nagmahal ka lang at hindi kasalanan yon. Nagiging kasalanan lang yon dahil sa mata ng mga taong mapanghusga at mapangmata. Mahinahon niyang sabi. Tay, bakit may ganung tao? Kahit anong mabuting gawin mo, hindi pa rin sumasapat para sa kanila. Patuloy ang paghikbi ni Tessa. Naaawa na si Raul sa anak, kaya hinahayaan niya lang itong ilabas ang sama ng loob. Dahan-dahang nagkwento si Tessa. Nung gabing huli silang nag-usap ni Gino sa hardin, matapos siyang bumalik sa kanyang silid, may kumatok muli sa pintuan ng kusina. Pagbukas niya, si Doña Carmen ang nasa harap niya. Matalim ang tingin sa kanya ng mga mata nito. Sinabi niya ho sa akin na kung hindi ako lalayo sa anak niya, paalisin nila tayo dito. Magiging hanap buhay niyo po, tay. Posibleng mawala po sa inyo. Masakit, pero tiniis niya. Nanlambot ang tuhod ni Tessa noon. Alam niyang magsasaka ang kanyang ama sa lupang pag-aari ng pamilya ni Carmen. Isang utos lamang at mawawala ang kabuhayan nila. Kaya wala siyang nagawa. Kinabukasan, umalis siya ng walang paalam. Habang ikinakwento yon ni Tessa sa kanyang ama, lalo siyang napahagulgol. Hindi ko po kayang isugal ang trabaho niyo, tay. Umiiyak niyang sabi. Ikaw na lang pong meron ako. Niyakap siya ni Raul ng mahigpit. Anak, tahan na. Hayaan na lang natin siya. Ang importante, wala ka na sa poder nila. Ilang sandali pa ay may narinig silang yabag sa labas. May pinto sa kahoy na bahagyang bumukas. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Alam ko na ang lahat, Tessa. Napatigil ang mag-ama. Dahan-dahang lumingon si Tessa. Nakatayo si Gino sa may pintuan. Namumugto ang mga mata nito. Tila kanina pa nakikinig. Gino? Halos pabulong niyang sabi. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kamay. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halatang nabigla. Hinanap kita, Tessa. Gusto kitang makita. Napayuko si Tessa. So it's true. She threatened you. Tahimik lang si Tessa at hindi makatingin sa kanya. Sumagot ka, please. Oo, pero ginawa niya lang yun para protektahan ka at naiintindihan ko yun. Mahina niyang tugon. Natawa si Gino ng pilit. By destroying you. Hindi niya ako sinira. Mabilis na sabi ni Tessa. Pinili ko to. Because she forced you. Hindi. Sigaw niya, umiiyak. Pinili ko to dahil ayokong masira ka. At ayokong mawala ng hanap buhay ang tatay ko. Tumahimik si Gino. Lumapit siya hanggang sa magkalapit na sila. Akala mo ba madali para sa aking umalis? Akala mo ba hindi ako nasasaktan? Napatingin siya sa mga mata ni Gino, puno ng luha. Mahal na din kita. Tuluyan niyang pag-amin. Pero hindi sapat ang pagmamahal. Kung kapalit naman ay kabuhayan ng pamilya ko. Parang may humigpit sa dibdib ni Gino. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Tessa. Look at me. Nag-angat siya ng tingin. Mahal na mahal din kita, Tessa. At hindi kita hayaang mag-isa na harapin to.
May kasama nating haharapin ang lahat ng to. Pangako. Gino, umiiling si Tessa. Pero, paano? Shh! Nagkausap na kami. Pero wag mo nang intindihin yon. Ang mahalaga ngayon, magkasama na tayo. At hindi na niya tayo mapaghiwalay. Tahimik ang ama ni Tessa. Pinagmamasdan ng dalawa. Anak, kung seryoso ka sa anak ko, patunayan mo. Hindi lang dapat sa salita at wag mo siyang sasaktan. Mahinahong sabi ni Raul kay Gino. Tumango si Gino. I will. Matatag niyang sagot. Hindi ako lalayo. Hindi ako susuko. Napahagulgol muli si Tessa. Sa maliit na bahay na yon, sa gitna ng luha at katotohanan, mas naging malinaw ang lahat. Hindi ito simpleng paghanga. Ito'y pag-ibig na kailangang ipaglaban. At sa mga oras na yon, hindi na nila kailangang magtago. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Pagbalik ni Gino sa kanilang bahay, hindi na siyang dating sunod-sunura na anak. May katahimikan sa kanya na may kasamang paninindigan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ngunit sa bawat kilos niya, ramdam ni Doña Carmen na may nabago. Ilang araw silang hindi nag-usap ng maayos. Isang gabi, sa parehong hapag kung saan madalas silang magkatapat, nagsalita si Gino. Mom, I'm not choosing her over you. I'm choosing what's right. Mahinahon niyang sabi. Tahimik lang si Carmen. Kung talagang mahal mo ko, trust me, hindi naman na ako bata. At hindi ako mahihirapan kung hindi mo ko hadlangan. Masakit marinig yon para sa isang inang sanay magdesisyon para sa anak. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Carmen na hindi na batang nangangailangan ng gabay, kundi isang lalaking may sariling paninindigan. Lumipas sa mga linggo, hindi agad bumalik si Tessa sa bahay nila Gino. Sa halip, pinili ni Gino na dalawin ito sa kanilang munting tahanan. Doon siya natutong umupo sa bangkong kawayan, makinig sa kwento ni Raul tungkol sa bukid, at tumulong kahit sa simpleng pagbubuhat ng sako ng palay. Hindi niya ginamit ang apelido nila, hindi niya ginamit ang pera nila. Pinatunayan niya ang sarili sa paraang simple pero totoo. Isang hapon, dumating si Doña Carmen sa bukid. Hindi yon inasahan ng sino man. Tahimik siyang naglakad papunta kina Raul at Tessa. Magandang hapon. Bati niya, hindi na malamig ang tono. Nagulat si Tessa ngunit magalang pa rin siyang yumuko. Ma'am, saglit na natahimik si Carmen bago nagsalita. Hindi ako naparito upang humingi ng tawad sa'yo. At hindi rin upang magkaayos tayo. Gagawin ko ito alang-alang sa anak ko. Humihingi ako ng tawad dahil mali ako bilang ina. At alam mong ginawa ko lang tama para protektahan ang anak ko. Huminga siya ng malalim. Pero naging mali ang paraan ko. Napaluha si Tessa. Hindi madaling lunokin ang pride, lalo na para kay Carmen. Ngunit nakita niya kung paano nagbago si Gino, kung paano ito naging mas matatag, mas responsable, mas buo. Mahal ka ng anak ko. At hindi ko na mababago yun. Mahalin niyo ang isa't isa. Hindi ko nakahadlangan. Pero patunayan niyo na hanggang dulo magsasama kayo ng matiwasay at walang magiging problema. Lumapit si Gino sa kanyang ina at marahang hinawakan ng kamay nito. Thank you, Mom. At sa pagkakataon na yon, matapos ang lahat, hindi takot ang naramdaman ni Carmen, kundi kapayapaan. Makalipas ang ilang taon, sa parehong hardin kung saan unang nagkalapit ang kanilang mga labi, nakatayo si Gino, buo, matatag at masaya. Katabi niya si Tessa, hindi na bilang kasambahay, kundi bilang katuwang sa buhay. Hindi naging perpekto ang kanilang paglalakbay. May mga pagsubok, may pagdududa, may mga matang humusga. Ngunit sa bawat hamon, pinili nilang mag-usap, pinili nilang magtiwala, pinili nilang manatili. Si Carmen mula sa balkonahe ay pinagmamasdan ng dalawa. Ngayon, hindi na niya nakikita ang pagkakaiba ng estado. Ang nakikita niya ay dalawang taong nagmahal ng tapat. Lumapit siya sa kanila at ngumiti. Masaya ako para sa inyo.
At sa wakas, ang pader na minsang naghati sa kanila ay tuluyan ng naglaho. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, sa yaman o sa pangalan ng pamilya. Hindi rin ito napipigilan ng takot at kontrol. Ang pagmamahal na totoo ay handang magsakripisyo, ngunit hindi dapat manatiling tahimik sa harap ng mali. Ang isang magulang ay nagpoprotekta dahil sa takot na masaktan ng anak. Ngunit darating ang panahon na kailangan niyang magtiwala sa kakayahan nitong pumili. At ang isang anak, kapag natutong manindigan ng may respeto, ay hindi nawawala sa kanyang magulang. Bagkus, mas lalo lamang nagiging buo ang kanilang samahan. Sapagkat sa huli,